Sa katahimikan ng isang tahanan, ang biglaang pag-ungol, paghis at pag-aaway ng mga pusa ay parang isang lihim na wika na hindi agad nauunawaan ng tao. Para itong isang tagpo na may nakatagong kwento, hindi lamang tungkol sa galit, kundi tungkol sa takot, pag-aangkin at minsan ay mga paniniwalang lampas sa pisikal na mundo. Sa ilang tradisyon at pamahiin, ang pag-aaway ng mga pusa ay hindi lamang simpleng asal hayop, kundi tinuturing na may dalang mensahe, maaaring babala, pagbabago o indikasyon ng enerhiyang umiikot sa iyong kapaligiran. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Kaya't upang tunay na maunawaan ang kanilang pag-aaway, panoorin at alamin natin sa videong ito ang mga dahilan nito at kung paano awatin ang ganitong mga tagpo. Una, ang territorial instinct ng mga pusa ay isa sa pinakamalalim na dahilan ng kanilang pag-aaway. Ang bawat pusa ay may sariling inaangking espasyo, maaaring isang sulok ng bahay, higaan o kahit isang simpleng lugar na madalas niyang tambayan. Kapag may ibang pusa na biglang pumasok o sumubok agawin ang espasyong ito, naging agresibo siya bilang pagtatanggol sa kanyang teritoryo. Sa mas malalim na aspeto, ito ay likas na paraan nila upang mapanatili ang kanilang seguridad at kontrol. Sa pamahiin naman, sinasabing kapag ang mga pusa ay madalas mag-away sa isang partikular na lugar, maaaring may hindi nakikitang presensya o negatibong enerhiya sa bahaging iyon ng bahay. Pinaniniwalaan ng mga pusa ay sensitibo sa ganitong uri ng enerhiya, kaya't ang kanilang pag-aaway ay tila reaksyon sa hindi nakikita ng tao. Ikalawa, ang kompetisyon sa pagkain, tubig at iba pang resources ay isa ring malakas na dahilan ng alitan. Kapag nararamdaman ng isang pusa na may kaagaw siya sa pagkain o kulang ang kanilang supply, nagkakaroon ng tensyon na maaaring mauwi sa away. Hindi lamang ito tungkol sa gutom, kundi sa pakiramdam ng kakulangan at pangangailangang protektahan ng sarili. Sa perspektibo ng pamahiin, ang ganitong sitwasyon ay niuugnay sa paparating na kakulangan o pagsubok sa tahanan, parang babala na kailangang maging handa sa posibleng paghihirap o kakapusan. Kaya sa ilang paniniwala, ang pag-aaway ng mga pusa sa pagkain ay hindi lang simpleng selusan, kundi simbolo rin ng darating na hamon. Ikatlo, ang hormonal changes, lalo na sa mga pusang hindi pa kapon, ay nagdudulot ng matinding pagbabago sa kanilang asal. Ang mga pusang nasa heat o may mataas na antas ng hormones ay nagiging mas agresibo, mas maingay at mas mapusok. Ang mga lalaking pusa ay nag-aaway upang ipakita ang dominansya, habang ang mga babaeng pusa naman ay maaaring maging irritable at defensive. Sa pamahiin, ang ganitong klaseng pag-aaway ay minsang iniuugnay sa pagbabago o paglipat ng enerhiya sa buhay ng may-ari na maaaring may darating na malaking pangyayari, emosyonal man o pisikal, katulad ng bagong yugto sa buhay o biglaang pagbabago sa kapaligiran. Ikaapat, ang takot at stress ay isang tahimik ngunit makapangyarihang sanhi ng away. Kapag ang pusa ay nailagay sa hindi pamilyar na lugar, nakarinig ng malakas na ingay o nakaramdam ng pagbabanta, maaari itong umatake bilang paraan ng depensa. Hindi ito dahil gusto niyang manakit, kundi dahil nais niyang protektahan ng sarili. Sa pamahiin, ang ganitong uri ng pag-aaway ay madalas na iniuugnay sa kaguluhan o hindi pagkakaunawaan sa loob ng tahanan. Para bang ang emosyon ng mga tao katulad ng galit, tensyon o problema ay nararamdaman ng mga pusa at naipapakita nila ito sa pamamagitan ng kanilang pag-aaway. At ikalima, ang maling pagpapakilala ng bagong pusa sa tahanan
ay isa sa pinakakaraniwang dahilan ng hindi pagkakasundo. Ang mga pusa ay hindi agad-agad tumatanggap ng bagong kasama, lalo na kung hindi sila binigyan ng sapat na panahon upang masanay. Kapag bigla silang pinagsama, nagkakaroon ng tensyon at pakiramdam ng banta na nauuwi sa away. Sa pamahiin, ito ay sumisimbolo sa hirap ng pagtanggap sa bagong tao o pagbabago sa buhay. Parang paalala ng bawat bagong simula ay nangangailangan ng panahon, pasensya at maingat na pagkapit upang maging maayos ang daloy ng samahan. Upang awatin ang pag-aaway ng mga pusa, mahalagang huwag silang hawakan ng direkta habang sila ay naglalaban dahil maaari kang masaktan. Mas mainam na gumamit ng paraan katulad ng paglikha ng malakas na tunog, paglalagay ng harang o pag-spray ng kaunting tubig upang ma-distract sila. Para naman maiwasan ito, tiyakin na may sapat na pagkain, tubig at espasyo ang bawat pusa. Ang pagpapakapon ay malaking tulong upang mabawasan ang agresyon dulot ng hormones. At bukod dito, ang maingat at dahan-dahang pagpapakilala sa bagong pusa ay napakahalaga. Higit sa lahat, ang pagbibigay ng atensyon, pagmamahal at tamang kapaligiran ay susi upang mapanatiling kalmado at maayos ang kanilang samahan. Sa huli, ang pag-aaway ng mga pusa ay hindi lamang simpleng kaguluhan, kundi isang salamin ng kanilang likas na ugali, emosyon at maging ng kapaligirang kanilang ginagalawan. Mula sa siyentipikong paliwanag hanggang sa mga pamahiin, makikita na ang bawat kilos nila ay may kahulugan at pinagmumulan. Kapag natutunan nating unawain ang mga sinyalis na ito, nagiging mas handa tayong tugunan ang kanilang pangangailangan at mapanatili ang kapayapaan sa ating tahanan. Sa ganitong paraan, hindi lamang natin napipigilan ang away, kundi napapalalim din natin ang ating koneksyon sa kanila. Bilang mga nilalang na hindi lamang kasama sa bahay, kundi bahagi ng ating araw-araw na buhay. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.